Welcome to my channel, Glecious TV. Guys, ito po yung bukong-bukong ng kalamya. So, dyan po tumutubo yung ating mga bunga. So, ayan, marami po tayong bukong-bukong. Kaya marami po ang nagiging bunga ng kalamyas natin kasi matanda na. Ayan, ito. Dyan po, tumutubo ang mga bagong suloy at saka yung mga bunga. So, ito po yung garden natin ngayon. And, marami na po ulit tayong bunga ng patola. Ang bilang ko po dito ay mga nasa 6. At ipapakita ko po sa inyo ang mga bunga natin. So, yan, marami po tayong pollinators na bees. Ayan, bumalik ko po ang ating patola kasi dahil ng mga nakasanggang kaho kaya gumano ng bunga. So, eto yung mga luyan dilaw, malago na rin, marami ng laman. Ang ating papaya, mga bluter natin. Ayan, marami na po tayong bulaklak ng blueternate na pantuyo at nang ma-preserve natin para sa ating tsaa. So, ayan, kitang-kita nyo po ang mga naglawit na patola pa rin. Hindi pa naman sila ganong kalaki, kaya hindi pa natin ma-harvest. So, ito po yung bagong patola at ano po, sumama na siya dun sa lumang patola kasi humapay. Pero wala pa po siyang bunga. Ayan, may mga bagong tanim po tayong mga talong. At ito po, nautay-utay na natin ang ating mga papaya. Kinukuha na natin ng hinog na pamerienda at saka panggulay. So, ito may tanim na okra at dito yung mga pechay pero hindi pa siya tumutubo. Ayun, kita natin ang mga papaya at may puso na po ulit para sa buwig ng saging. Ito po yung ating mga kangkong na ayan. So, hindi po naka-landscape ang ating kangkong kasi kung saan-saan. Tapos ito yung ating kamatis. Pero wala pa po siyang bunga. Ito ang sili, marami na pong bunga to. Ayan. Pero mga buko pa siya. Maliliit pa. Ayan, mga buko niya. Medyo madami na po. At patuloy pa rin siyang namumulaklak.
Ayan yung ating kalabasa. Ito po yung ating kamatis. Ayan. So, ito po ang ating kalamyas. Pero napansin ko sa kalamyas na to, ayan o, sa dulo siya lumabas. Sa dulo ng dahon. Ito yung naobserbahan ko dito sa kalamyas na naging iba ngayon. Kasi dati mga bukong-bukong lang po siya. Bumubulaklak. So, yung pala, ang bunga ng kalamyas ay pwede rin pala sa dulo ng talbos ng dahon. So, kung mapapansin nyo po, kakaunti ang dahon nito kasi kinuha ko ng kinuha at nilagay sa manukan. Ginawang bed ng manok. Kaya nagulat ako, biglang umultaw yung mga bunga. After na malinisan ko siya at kuhanan ng mga dahon. Kaso nga lang, may napansin nga ako na sa talbos pala ay bumubunga din. So yan, daming bunga ng ating kalamyas. So parang napaisip ako, nang hinayang ako, hindi pala siya dapat talbusan. Kasi bumubunga rin siya sa may talbos sa dulo ng sanga. Ayan o. Napansin ko, ngayon ko lang siya napansin na ganun. Kasi ang alam ko sa stem lang sa na may mga bukong-bukong siya bumubunga. Sa dulo pala ang dami, sobra. Kapag po pala natitrim yung mga dahon. Kasi trinim ko to kasi nilalagay ko sa manukan. Yun naman sobrang dami ng bunga sa dulo. So, sa observation ko, titingnan ko kung ganito uli ang magiging result niya. Sa susunod na lumago uli ito at itrim ko uli, titingnan ko kung yun yung the best way para sa kalamyas. So, kasi nakikita ko maganda ang result nung pag titrim ko ng mga dahon. Napakinabangan naman po ng aking manok. So, yun, kaya ang kagandahan ay napakinabangan na ay naging maganda pa ang resulta sa kalamyas. So, ito po yung malapit ng matiba na saging. Ayan, ito po yung malapitan ng aking papaya. So, malapit na rin po siyang itrim. I-trim ko rin siya kasi sobrang taas na. Pag naubos ko na yung bunga, ititrim ko na siya para lumiit. Ayan po ang ating saging. Talagang more blessing. Marami po tayong pagkain sa garden. At ito, silipin natin. Marami pa rin dito. Ayun marami pa rin buwig po doon. So, guys, thank you very much po for watching and always watch my channel. Subscribe and like. Thank you very much po. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button